Magandang araw! Friday na nga at naka-day off si Mister. Hindi siya pumasok today, kaya naman mamamasyal kami. Magde-date kami ngayon ni Mister. So first time nga pala naming lumabas ng bahay, mag-drive na wala kaming bata na kasama. Simula nung nagkaanak kami, no? Ang hirap kasi dito sa New Zealand, wala ka mapag-iiwan sa mga anak mo, lalo na pag hindi pa sila nagdi-daycare or hindi pa nagsuschool. So si Silas nga pala ay nasa daycare today, may pasok siya at ang kambal ko naman ay nasa school din. So pupunta nga pala kami ni Mister sa Thames. So akala ko talaga before, hindi talaga kami makakalabas ni Mister, no, ng kami lang dalawa. After 30 minutes drive, umabot na kami dito sa Thames. At first naming pinuntahan is ditong Mitsubishi Motor. So titingin-tingin kami ng sasakyan kasi nagpaplano kaming mag-upgrade ng sasakyan. Medyo masikip na kasi yung sasakyan namin at kailangan namin ng space. At pupunta kasi dito yung kapatid ko at kailangan namin ng 7-seater na. 5-seater lang kasi yung sasakyan namin, yung kotse. So ito meron kaming nakikita dito pero hindi ko like yan kasi ayoko talaga ng malaking car kasi mahirap naman, maliit ako tapos magdadrive ka ng malaking sasakyan, mukha ka namang pido-dido. At saka hindi pa talaga ako confident, no, mag-drive ng mga sasakyan. Gusto ko lang yung maliliit na sasakyan, yung mga kotse. Pero pag mamalaki na, medyo ano na ata, mahirap na. So naghahanap lang pala kami ng 7-seater at saka 4-wheel drive at saka yung hindi naman masyadong masakit sa bulsa. So pumunta nga pala kami dito sa Toyota pero wala kaming masyadong nakita na SUV na 7-seater. Kaya naman, umalis na lang kami, no? At saka medyo pricey yung price nila dito. Hindi din mura. So, nagpunta na lang kami sa second hand shop dito sa Hospice Shop. So, yan, meron sila tig $1 sa labas. So, pagpasok natin, meron sila ditong kabila-kabilang section. Kakaiba pala tong off-shop, second hand shop nila. Meron din silang maraming sofa, meron din cabinet. Hindi ko alam kung binibenta nilang cabinet, baka display lang yan. Meron din silang dining table. Dito naman sa kabilang bahagi ay meron silang mga mamahaling mga damit. Yung mga branded siguro ito na branded talaga. Hindi siya tig $2 lang. Nagkakalaga siya ng $15. So hindi na lang ako nagtingin. Nag-ikot-ikot ako at nakakita ko dito sa kabilang banda mga shoes nila. So medyo malalaki yung mga sapatos nila kasi medyo malalaki yung mga paa nila dito, no. Hindi kasi siya sa akin. Ako kasi size 6 ako. So at last nakakita din ako ng tig $2 na damit. Dito sa kabilang banda pala makikita. Diyos ko talaga, pag nakakita ako ng ukay-ukay, hindi talaga ako. Gusto ko talagang magstay ng ilang oras kasi gusto kong makita talaga yung mga magagandang mga t-shirt, yung mga damit. Meron din pala sila ditong magandang sofa. Tsaka meron din silang mga books, CDs. Medyo malaki yung second hand shop nila dito kesa sa amin sa town. So parehas lang sila dito, donated lang din itong mga items nila at binibenta nila at dinodonate nila sa charity yung kita nila dito. So yan, nagbayad na si Mister. While nagbabayad si Mister ay nag-ikot-ikot muna ako sa kabilang dulo. Meron sila ditong mga kitchen stuff. So meron din silang mga, ayan, tasa, $3 na yung isa or 90 pesos. Meron din silang mga silver na whatsoever at ito hindi ko alam kung ano to. So dito sa kabila nagpunta na naman ako kasi medyo nakakita ako ng dress. Alam nyo, mahilig talaga ako sa dress. Pag summer talaga nagdi-dress ako. So natapos na ang bayad si Mister at nakapili ako ng shorts at saka damit. So nagpunta naman kami dito sa kabilang shop. So ito yung Posty shop. So meron sila dito mga magagandang mga damit. Hindi to second hand, mga brand new to. Ito yung murang palitan ng mga damit sa mga bata or sa'yo din. So ito na yung kind of date, no, kapag mag-asawa na kayo, meron na kayong mga anak. Ito na yon, pag nagde-date kayo, pumunta lang kayo sa supermarket or sa mga shop na kailangan yung mamili ng mga bagay-bagay para sa mga anak nyo or sa bahay. So wala nang movie, no, wala nang movie premiere. Mag-grocery ka lang para makapag-date kayo. So ayan, namili na ako ng mga grocery dito sa The Warehouse. Sa kabilang shop pala ito. Ito yung isa sa mga grocery shop din, / meron din silang mga damit.
So, nag-self-checkout nga pala kami at ayan, nilagay muna namin sa sasakyan at pagkatapos ay nagutom kami, nagpunta kami dito sa McDonald's. So, nag-order kami ng 2 Big Mac, tig-isa kami ni Mister at saka French fries. So, medyo doji pala yung kanilang French fries, no? Parang feel ko luma yung oil nila at hindi sila nag-change oil. Kaya naman yung French fries, lasang-lasa talagang iba. Para siyang, alam ko yan kasi nagtrabaho ko before sa McDonald's. Alam ko yung lasa pag hindi fresh yung oil. So, almost 3 years akong nag-work before sa McDonald's sa Cebu. So, after namin kumain, ayan, tinapon ni Mr. yung naglinis siya ng lamesa at tinapon niya sa basurahan. So, dito ikaw na yung kumakain, ikaw yung maglilinis din. Wala silang tigbabas ng table, no? Wala silang dining man. So, ayan. Pagkatapos naman ay pumunta na naman kami dito sa kabilang supermarket. Ito yung napakalaking supermarket dito sa aming lugar. So, next town pala ito. Ang dami nilang broccoli at mura lang. Kaya bumili ako. Nilagay ko talaga sa trolley. Alam nyo talaga yung mga anak ko, paborito nila yung broccoli. Ang napakasarap ba naman ng broccoli? So, mamimili nga pala kami ng mga bagay-bagay for this week, no? Nag-grocery na kami para hindi na kami mag-grocery sa weekend at makapagpahinga din kami sa bahay. So, wala nang romantic date, no? Yung date namin ngayon ni Mr. is sa supermarket na lang. Kain lang ng McDonald's at yan na. So, ayan, namili nga pala kami ng mga prutas at mga vegetable dito. Yung talong nila napakalaki, talaga matambok. Meron din sila ditong pak choy o yung pechay. Kumuha din ako ng carrots at saka sibuyas. Kailangan namin ng sibuyas. Naubusan na kami. At ayun yung pinya nila nasa gilid. Philippines pa yan, no? Doli. Dito naman sa meat section nila, kasi nakapamili na kami last week ng mga meat, kaya hindi na kami mamimili ngayon. Konti lang yung binili ko. Nagbili lang ako ng mga baka at saka manok. So, ito pala yung mga tahong nila dito at saka yung ibang kakaibang cockles at yogurt. Kumuha din ako ng cream. Kailangan ko ng cream. Dito naman sa bakery na patingin-tingin si Mister. Baka naman kasi gusto niya yung bread. So, ayan, meron pala sila ditong murang bread. Tigwa $1 lang. Kumuha din ako ng mga chippy. Ito yung paborito ko talagang chippy dito sa New Zealand. Bluebirds. So, ito na lang talaga papasaya sa akin, no? Kapag nakalabas kami ng bahay at saka nakakapag-grocery. Ito talaga yung happiness ko kapag nag-grocery. So, ayan, natapos na rin kami sa pag-grocery at nagbayad na kami dito. At ayan, tingnan nyo, hindi sila nag-wrap dito, nagpapak ng mga grocery. Kami yung magpapak sa sasakyan. So, usong-uso dito sa New Zealand ang self-service. Mahal kasi yung labor. So, ayan, pagkatapos ay ilalagay ko muna tong trolley dito. Ipapark ko lang. At natapos na rin kami sa pag-grocery. So, bago kami umuwi ay dadaan muna kami dito sa isang fish shop. Bibili kasi kami ng isda for dinner namin tonight. So, ito lang yung isda nila. Walang masyadong isda. So, medyo ata. Pag winter kasi dito sa New Zealand, yung isda talaga medyo hindi siya nabubuhay. Nag-hibernate din yung mga animals dito sa New Zealand pag winter. So, kaya pag nag-fishing ka, lumalabas ka, walang masyadong isda. So, nagpapahinga din sila, no? Kasi malamig yung panahon. So, meron pala sila ditong cafe at napakaganda kasi tingnan nyo naman yung view kapag kumakain ka dito tapos may view. So, yun, natapos ng paglalakbay at pagdi-date namin ni Mr. ngayon. So, guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!